Good morning po sa ating lahat at muli po tayong mag-share po sa ating pong ginagawang daily devotion at purihin po ang Panginoon at narito na po tayo ngayon sa Leviticus chapter 6 po. Ang ating pong babasahin ngayon ay dito po sa chapter 6 verse 1 to 5 po at sinabi nga po dito sa talatang ito ang sinabi ng Panginoon kay Moises tungkol sa taong lumabag sa nais ng Panginoon sa pamamagitan ng pandaraya sa kanyang kapwa, tungkol sa bagay na ipinatago o iniwan sa kanya, o pagnanakaw ng mga bagay na yon, o pagsasamantala, pagsisinungaling tungkol sa isang bagay na nawala na hindi raw niya nakita, o pagsumpa sa kasinungalingang na hindi niya nagawa ang alinman sa mga kasalanang nabanggit. Kapag napatunayan na talagang nagkasala siya, kinakailangang ibalik niya ang kanyang ninakaw o ang anumang nakuha niya sa pandaraya o ang mga bagay na nawala na nakita niya o anumang bagay na ayon sa kanyang panunumpa ay wala sa kanya pero ang totoo ay nasa kanya. Kinakailangan niya itong ibalik sa may-ari na walang kulang at dadagdagan pa ng 20% ng halaga nito. Ibibigay niya ito sa may-ari sa araw na maghahandog siya bilang pambayad sa kanyang kasalanan. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang banal na salita. Glory to God po. Dito po sa talata ng aking binasa, makikita po natin na nung batas po nung una yung palatuntunan po ng ating pong Panginoon ay nakikita po natin na sa punong una na talaga po na ganun talaga na kapag po kayo may isang bagay na kinuha na pinagkatiwala sa inyo, na kahit po sa ngayon sa ating kasalukuyan, kapag po tayo ay nagsisinungaling tungkol sa isang bagay na nawala na hindi raw natin nakita, pero ang totoo po ay tayo ang nakakuha o nakakita, ay totoo po na talaga natin dapat pagbayaran yun. Dapat po natin isuli, dapat po natin ibalik sa nagmamayari. Kasi sabi nga po natin, at nasabi din po naman ng Biblia na pipili nating itanggi sa harapan ng mga tao. Pero sa mata ng ating Panginoon ay wala po tayong maitago. So mas makakabuti po makakabuti po na sumunod na lang po tayo kung anong pong mga bagay na ating nakuha man o ating pong pinag-interesan, ay mas makakabuti po na huwag natin pong gawin yon. Ibalik na lang po natin kung sakaling makapulot tayo o makakita. At kung sakaling naman po mapulot natin na hindi natin alam kung saan isasahuli, so pwede po natin namang ibigay sa kinakaukulan o nasasakupan natin na halimbawa po sa pulisya o punong barangay na ating nasasakupan, para po tayo ay makaiwas po sa kasalanan. At noon din po na sinasabi na kinakailangan niya itong ibalik sa may-ari na walang kulang. Tama po naman talaga. Dapat po talaga kung anong kinuha mo, iyon po yung ibabalik mo. At dadagdagan pa ng 20% ng halaga. Isipin po ninyo kung pag-iinteresan po ninyo ay kung ang halaga po nung nakuha natin ay 2,000, dadagdagan po ng 20%, ay di magiging pong 4,000 na po yung ibabalik natin. So mas makakabuti po na para iwas kasalanan din po na huwag po tayo magsinungaling kung ano po mga bagay na gusto natin, kung makita man natin na tumakbo sa isipan natin, sa ating biglang, kasi po ang tao minsan sa biglang pagkakita at yung isang bagay maganda talaga, kahit naman po sino magkaka-interest, maliban na lang po talaga kung sa
pagkabata ay hindi po gumagawa ng ganun. Pero karamihan po talaga na isipin po ninyo yung iba na gugulda pa po, nagnanakaw. Pero sa aking opinion lang po, mas makakabuti po talaga na huwag tayong gumawa ng masama, huwag tayong mag-interest ng mga bagay na hindi man sa atin, hindi lang po sa bagay, pati din po sa mga, yun po, bawa po, yung pong takbo ng mundo na nakikita po natin na binata, pero meron naman pong parang mga pamilya. So, mas makakabuti na lang po na kung makakaiwas po tayo, umiwas po tayo na yun po mas makakabuti na natin gawin, umiwas lang po tayo. Sabi nga po na fix your eyes on Jesus, na dapat po tayo nakatuon po yung ating paningin, yung ating kalooban, yung ating puso at ating isipan sa ating Panginoon. So, purihin po ang Panginoon sa napakagandang mensahe pong ito na lagi po tayo pinagtatagumpay sa ating mga gawain. Salamat po and God bless everyone. Magandang pagpapalang umaga po sa atin lahat. Ang aking pong babasahin ay para po sa family ni Ate Hasmin na matatagpuan sa Leviticus chapter 6 verses 14 to 16. Bago ko po basahin ito pong aming Biblia, ang NIV, ay meron po ritong verses na ang 16 at 17 ay magkasama. Kaya maririnig nyo rin po ito sa ibang babasa ng 17. Makukuha ito doon sa 16. Magkasama kasi sila. Sige po, umpisan ko po sa chapter 14. Sabi po rito, ito ang mga tuntunin tungkol sa handog na pagpaparangal. Ang mga paring mula sa angkan ni Aaron ang magdadala nito sa Panginoon sa harap ng altar. Dadakot ang pari sa handog na harinang may halong langis at dadalhin niya sa altar. Pati ang mga insensong inilagay sa harina. Susunugin niya ito bilang alaala sa Panginoon. Ang mabangong samyo ng handog na ito ay makakalugod sa Panginoon. 16 at 17 po, katulad na nabanggit ko, ay magkasama. Ang natitirang harina ay lulutuin at kakainin ni Aaron at ng kanyang mga angkan. Pero ito'y lulutuin nilang walang pampaalsa at doon nila kakainin sa banal na lugar sa bakuran ng toldang tipanan. Inilaan iyon ng Panginoon para sa kanila bilang bahagi ng pagkaing inihandog sa Kanya. Ang handog na pagpaparangal sa Panginoon ay napakabanal, katulad ng handog sa paglilinis at handog na pambayad ng kasalanan. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng Kanyang mga salita. God bless po. Leviticus chapter 6, verse 6 to 9. Ang iaalay naman niya bilang handog na pambayad sa kasalanan ay isang lalaking tupa na walang kapintasan. Itatakda mo ang halaga nito ayon sa sukatang itinakda ng santuario. Ihahandog yon ng pari at siya'y patatawarin sa alinmang pagkakasala niya. Mga handog na sinunog ng buo. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, ito ang tuntunin tungkol sa handog na sinunog. Kailangang ilagay sa altar ang handog na sinusunog at dooy hayaang magdamag na may apoy na nagniningas. Thank you po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po ngayon, Leviticus chapter 6, verse 10 to 13. Magsuot ng damit na lino at salawal na lino ang pari at ang aalisin niya ang abo ng sinunog na handog at ilalagay sa tabi ng altar. Pagkatapos magpapalit siya ng kasuotan at dadalhin niya ang abo sa isang malinis na lugar sa labas ng kampo. Ang apoy sa altar ay dapat panatilihing nagninigas. Ito ay dapat gatungan tuwing umaga. Ihahani sa ibabaw ng gatong ang handog na susunugin ang tabang. Kinuha sa handog pangkapayapaan. Hahayaan laging may apoy sa altar at hindi ito dapat pabayaang mamatay. Amen.
Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi ngayon ay makikita sa Leviticus chapter 6 verses 17 to 18. Ito po ang nakasulat. Ang natitirang harina ay lulutuin at kakainin ni Aaron at ang kanyang mga angkan. Pero ito'y lulutuin din lang walang pampaalsa at doon nila kakainin sa banal na lugar sa bakuran ng tuldang tipanan. Inilaan iyon ng Panginoon para sa kanila bilang bahagi ng pagkaing inihandog sa Kanya. Ang handog na pagpaparangal sa Panginoon ay napakabanal, katulad ng handog sa paglilinis at handog na pambayad ng kasalanan. Ang lahat ng lalaking mula sa angkan ni Aaron hanggang sa kahuli-hulihang angkan ay maaring kumain ito, dahil ito palagi ang kanilang bahagi sa handog sa pamagitan ng apoy para sa Panginoon hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Ang mga humahawak ng mga handog na ito ay dapat banal. Ilang po, maraming salamat. God bless. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabing ito ay sa Leviticus chapter 6 verses 19 to 22 na sinasabi, "Then the Lord spoke to Moses, saying, This is the offering which Aaron and his sons are to present to the Lord on the day when he is anointed, the tenth of an ephah of fine flour as a regular grain offering, half of it in the morning and half of it in the evening. 21. It shall be prepared with oil on a griddle. When it is well stirred, you shall bring it. You shall present the grain offering in baked pieces as a soothing aroma to the Lord. 22. The anointed priest who will be in his place among his sons shall offer it. By a permanent ordinance, it shall be entirely offered up in a smoke to the Lord." Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po. And God bless everyone. Magandang gabi po. Ang akin pong babasahin ngayon ay Leviticus chapter 6 verses 23 to 25. All such grain offerings of a priest must be burned up entirely. None of it may be eaten. Then the Lord said to Moses, "Give Aaron and his sons the following instructions regarding the sin offering. The animal given as an offering for the sin is most holy offering, and it must be slaughtered in the Lord's presence at the place where the burnt offerings are slaughtered." Amen. Magandang gabi po ulit. Magandang pagpapalang gabi po. Ang babasahin namin ay sa Leviticus chapter 6 verses 26 to 30. Sabi po rito, ito po yung karagdagan tuntunin tungkol sa handog na paglilinis sa kasalanan. Ang paring maghahandog nito ay dapat kumain nito roon sa bakuran ng toldang tipanan na isang banal na lugar. Ang sinumang makahipo nito ay mahawaan ng pagkabanal nito. Ang damit na matatalsikan ng dugo ng handog na ito'y dapat labhan doon sa banal na lugar sa tolda. Ang palayok na pinaglutuan ng handog na ito ay dapat basagin, pero kung kaldero, ito'y dapat kuskusin at hugasang mabuti ng tubig. Ang lahat ng lalaki sa sambahayan ng pari ay maaaring kumain. Ito'y napakabanal na handog. Thus verse, pero kung ang dugo ng handog na ito'y dinala roon sa banal na lugar, sa loob ng tolda para gawing pantubos sa kasalanan ng tao, hindi maaaring kainin ang natirang karne na inihandog. Susunugin na lang ito. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen. Pastor Halia. Amen. God bless po.